Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, para po sa ating hakbang sa kalusugan, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol pa rin po sa sleep is medicine. Ano na po bang mga natutunan nyo so far? Ipadala nyo po yan sa amin, o di kaya naman i-comment sa ating comment section sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Ngayon po ay ibigay na natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Happiness is medicine. Alam niyo ba po na ang kaligayahan ay lunas sa maraming kalungkutan? Sabi nga ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine. Subalit, itong happiness na pag-uusapan natin, ito yung beyond laughter. Yung hindi lang to paghalakhak, kundi yung pagkakaroon natin ng tamang desisyon na tayo'y magkaroon ng maligayang buhay. Okay, so kaya nga po, parating parte ng aming Happiness is Medicine recommendation ang healthy living. Okay? Hindi lang po yung mga maliligayang mga kaisipan ang pinag-uusapan dito. Subalit kailangan din nating maintindihan na ang foundation ng kaligayahan, ito ay matatamo lang natin ang kaligayahan kung meron kayong tamang pagtulog. Kaya nga po, sleep is medicine. At ang maganda po dito, kaya natin tong desisyonan. At ang sabi nga sa Biblia, ang ganda dito, Kawikaan 3:24, kapag ikaw ay nahiga, hindi ka matatakot. Oo, hihiga ka at magiging mahimbing ang iyong tulog. Okay, so sana magkaroon tayo ng mahimbing na pagtulog. Maraming tao ngayon hindi makatulog. Okay? Kaya nga napakaraming tao ngayon naghahanap ng mga gamot para makatulog. Okay? Pero ngayon, pag-aaralan po natin na pwede palang ang ating tamang lifestyle ay magbibigay sa atin ng tamang pagtulog. Kaya nga po, kung titingnan nyo, ang metabolic psychiatry, 3 yung importanteng bagay dito. Therapeutic nutrition, circadian rhythm, yun yung tamang pagtulog, at saka yung movement. At kung titingnan nyo naman, yung recommended hours ng tulog, okay, doon po sa 18 years old patanda, kailangan po niyan at least may 7 hours. Okay? Maging 8 hours or 10, maganda na rin po siya. Pero at least minimum ng 7 hours. Tapos yung mga kabataan natin, mas mahaba pa ang pangangailangan nila ng pagtulog. Kaya gawin natin tong priority. Magdidesisyon tayo. Ano ba ang gusto nyo? Iinom kayo ng gamot? O talagang didesisyon na natin na sundin yung mga practical strategy para tayo makatulog. Ang isa sa practical strategy para makatulog ay magkaroon ng healthy lifestyle. Kasi nga po, yung pagtulog, hindi lang yan basta automatic na nangyayari. Yung pag-inom nyo ng tubig, yung pag-e-exercise natin, yung pagkain, yung pag-e-expose natin sa liwanag, lahat po yan factor para magkaroon kayo ng mahimbing na pagtulog. So kung titingnan po natin yung plano ng pagkain, ito isa sa mga factor na kailangan nating desisyonan.
na hindi tayo kakain talagang few minutes bago matulog. Ilayo niyo sa pagtulog. So, ang recommendation dito, kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa umaga, no, hindi ka night shift, at least 6 o'clock, 6 p.m. Okay, nakakain ka na ng hapunan. Yung mga estudyante natin, pwede din po itong gawin. Yung 6 p.m. nakakain na sila para kung ang plano ay matulog ng alas 9, ay ang pagkain ay medyo na-digest na, hindi na mahihirapan ang ating digestive system para mag-digest pa ng mga kinain natin. At gawin po nating light meal na lang ang pagkain. At syempre, sa umaga kailangan yung kumain, no? Yung mga, lalo pa yung mga eskwela natin, mga nag-ieskwela ng mga anak, kailangan kumain ng healthy, no? Lahat ng meals na 3 na to, gawin nating healthy. At yung ating mga kakainin, gawin po natin siyang high fiber diet. Bakit? Kasi pag ginawa po nating high fiber diet, ang pagkain, ito po yung may tinatawag tayong gut and brain axis. Pagka yung fiber, kinain nyo, these are actually considered prebiotic na magpapakain sa ating good microorganism. So, gawin po natin yan, no? At itong episode natin, meron din tayong nutrition psychiatry dito doon sa mga ilang episodes. Kaya, pakinggan po natin. Okay, so ito po ay pagtulog ng maayos. Kaya maayos na pagtulog hangga't maaari po, no? Huwag po kayong kakain sa gitna ng gabi. Pag kayo nagising at kayo talagang kumain pa, ang melatonin ay bababa. Ang cortisol ay tataas. Kaya hindi na po kayo makakatulog at kailangan yung ma-digest yung pagkain na kinain nyo. So, hindi po talaga healthy kumain sa hating gabi. Mga tinatawag nating midnight snack, no? Hindi po makakabuti yan sa ating kalusugan. So again, importanteng maintindihan po ito. At ang isa pa po, yung pag-inom ng tubig. Yung pag-inom ng tubig dahil ikaw ay natulog sa magdamag, kailangan paggising, uminom ka agad ng 2 basong tubig. Okay, so again, yan po ang strategy na pwede natin gawin. Yung pagkain natin, gagawin nating healthy para magkaroon tayo ng tamang serotonin, no? Yun yung isa sa good hormone. At ito po ay magbibigay ng tamang melatonin din sa gabi. So again, yan po yung ating practical strategy for today. Na ito po binigay ng Panginoon sa ating lahat. Sabi nga ng Panginoon sa Biblia, I have given you everything that pertains to life. Binigay na sa atin ng Panginoon ang lahat ng kaugnay na magbibigay sa atin ng buhay and godliness. So, sabi ng Biblia, I have given you all things that pertain to life and godliness. So, sana po maintindihan natin na yung mga pagkain na kinakain natin ay makakaapekto din sa ating masarap na pagtulog at later on makakaapekto din sa ating kaligayahan. So, ibabalance po natin sila. Pero kailangan po natin ngayong magdesisyon. Kasi po yung decision na yan, very, very important. Ngayon, ang isa pang kailangan nating pag-aralan ay yung pag-inom ng tubig. Alam nyo ba po na pag umiinom kayo ng tubig, ay nagbibigay din po yan ng, may tinatawag tayong core body temperature. Papababain niya yung core body temperature sa gabi at pag bumaba ang core body temperature sa gabi, talagang nahandun ng DNA and RNA remodeling. Napaka-inam, napakaganda po nito. Okay, so again, kailangan nating planuhin ang pag-inom ng tubig. Paggising sa umaga, uminom na po kayo ng 2 basong tubig at mag-intay kayo ng mga 1 oras bago kayo kumain. Okay? Tapos, sa gitna naman ng umaga, okay, instead na merienda, ang gagawin natin, uminom na naman ng panibagong baso ng tubig. Okay? At pag ikaw naman ay kumain, no, iwasan ang pag-inom ng tubig at sa gabi, unti na lang yung pag-inom. Okay, so makita nyo na ayos ang pag-inom dito, ayos ang plano ng pag-inom para naman magkaroon tayo ng tamang core body temperature. Sa umaga, ang pag-inom natin ng tubig ay naghahanda sa atin para sa kinagabihan
tayo ay hydrated sa araw, sa gabi magbababa ang core body, yung temperature ng ating mga internal organs bababa, doon po nangyayari ang paggaling. So, ito mga simpleng practical strategy na kaalaman na magbibigay sa atin ng masarap na pagtulog. At ito po ay ating matatamo kung ating susubukan, syempre. Okay, but alam nyo, ang Biblia talagang kumpleto yan eh. Okay, so kung tayo ay umayos na ang lifestyle, minsan may mga naglalaro pa sa mga isip nating mga takot, mga pangamba, no? Anong susunod naman nating dapat gawin? Tayo'y magmanalig sa Panginoon. Pakinggan po natin ang kanyang paanyaya sa atin. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 11 verse 28, sabi po, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yung kapahingahan na yan, ang masarap na pagtulog, galing din sa Panginoon. So tayo'y magdasal, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kapahingahan ngayong gabi at pakigising din po bukas ng umaga. And then, later on, makikita mo yung productivity natin, lalo pa yung mga special purpose natin sa buhay, magagawa natin yan. Siyempre, sa ikakalwalhati pa rin sa Kanya. So God bless po and have a blessed day. Thank you so much, Doc Blessy. So mga kaibigan, dito po nakita natin no, na hindi lamang po ang tamang pagtulog ang mahalaga para sa ating mga katawan, kundi ang pag-inom ng tubig at tamang pagkain natin. No? Wag na daw tayo mag-midnight snack dahil hindi daw po ito maganda para sa ating mga digestion. Gawin po natin itong mga tips na ibinigay po sa atin ni Doc Blessy. No? Kung gusto po talaga nating maging maranasan ang pagiging maligaya at malusog ang pamumuhay at pangangatawan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais magpadala ng inyong mga reflection ay isend lamang po yan sa 0917-1742-777 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init at araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras,
lahat ng natitira'y lindol ang yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ito naging inspirasyon sa bawat isa sa atin at tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay pinamagatang God Questions Earth's First Killer. Alam niyo po mga kaibigan, ang kwento ni Cain at Abel po ay unang tala sa Biblia tungkol sa pagpatay. Dahil po sa inggit at galit ni Cain, hindi po niya nakontrol ang kanyang damdamin at pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. At sa pagpapalawig po ng discussion natin about this, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ay yung kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng Henesis. Kaibigan, sa aklat na ito ay marami tayong makikitang mga istorya, kapupulutan ng aral, mga istorya na pinasulat ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Na hindi nating tularan yung mga istorya hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi pa naman kung papaano tayo magiging karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos. Ang ating paksa ngayon, ito ay may kinalaman sa God Questions Earth's First Killer. Sinasabi ng ating banal na kasulatan, ang unang pamilya sa balat ng lupa, walang iba kundi si Adan ang ama, at pagkatapos ngayon ang asawa ay si Eva, ang mga anak, yung panganay ay si Cain, at gayon din si Abel. Sinasabi ng Biblia sa Henesis 1:28 ng ganito, sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Binigyan ng Diyos ang tao ng pamamahala sa ibang mga nilikha ng Diyos o nilalang ng Diyos. At ang tao ay ginawang superior sa lahat ng mga nilikha ng Diyos sapagkat siya ay nilikha sa wangis ng Diyos. Dito makikita yung kalwalhatian ng ating Panginoon. At yung sinasabing magpakarami kayo, ito ay ibinigay ng Diyos nung hindi pa nagkasala ang tao. Subalit kaibigan, noong ang tao ay nagkasala, nagkaroon ngayon ng hindi magandang larawan ang pamumuhay ng isang lalaki at saka ng isang babae. Ang sabi nga sa Hebreo 13:4 ang ganito,
maging marangal sa lahat ng pag-aasawa at huwag dumisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiyapid at ang mga mangangalo niya ay hahatulan ng Diyos. Panukala ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kasama sa buhay, ang isang lalaki. Kaya nilikha ng Diyos si Eva. At sabi ng ating Biblia na marangal sa lahat ang pag-aasawa. Ito ay napakabuti. Ito ay sagradong bagay sapagkat sa unang ngayong ginawa ng Diyos para sa tao ay Kanyang ginawa iyong marriage institution para sa tao. Subalit paglakad ng panahon, kaya ito ay isang babala sa bawat nilikha ng Diyos na tao at huwag dumisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiyapid at ang mga nangangalo niya ay hatulan ng Diyos. Kaibigan, nagkaroon ngayon ng anak si Adan at saka si Eva. Narito ngayon ang ulat ayon sa Biblia noong nagkaroon ng anak ang unang mag-asawa. Ang sabi sa Henesis 4:1 at 2, ganito ang ating mababasa. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. 2. Kasunod nito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Kaya nga ang magkapatid, meron silang kanya-kanyang gawain. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. At si Cain naman, siya ay nagbubungkal ng lupa, siya ay isang farmer, kaibigan. Subalit kaibigan, samantalang sa paglakad ng panahon, merong namumong isang bagay kay Cain. Ang sabi nga ng ating Biblia, dito sa Henesis 5:4, ganito ang ating mababasa. Ang mga naging araw ni Adan pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at ng mga babae. Kaibigan, pagkatapos na nagkaroon ngayon ng hindi magandang pangyayari sa dalawang magkapatid, nawala yung si Abel, at ang sabi ng ating Biblia na si Abel sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayunmay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya nga, namatay na si Abel, pero yung pananampalatayang nasa kanya ang nagpapatotoo na ang lalaking ito ay isang banal, masunurin sa Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos na kapag sila ngayon ay naghandog sa Diyos, merong ngayong simbolo sa sinasabi ngayong pagtubos ng Diyos sa tao sa magitan ng isang kordero. Samantala naman si Cain, hindi siya sumunod sa inihingi ng ating Panginoon. Naghandog nga siya, mga gulay, pero hindi ito yung sinasabi na gusto ng ating Panginoon. At sa pangyayaring ito, kaibigan, nagkaroon ngayon ng puot, galit, si Cain sa kanyang kapatid, kaya nga dahil sa kanyang galit ngayon, pinatay ang kanyang kapatid. Ang sabi nga sa atin, si Cain ay ganito ang kanyang nasa puso. Siya ay meron jealousy o yung paninibugho sa kanyang kapatid sapagkat ang kanyang kapatid tinanggap ng Diyos ang kanyang handog pero sa kanya hindi. At meron siyang hatred sa kanyang kapatid. Hindi niya makontrol ang kanyang galit. Kaya sapagkat yung galit na yon ay nanganak ng nanganak hanggang sa nagkaroon siya ngayon ng isipan na patayin ang kanyang kapatid sapagkat wala siyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Kaya ngayon, napatay niya ang kanyang kapatid.
Hindi sinasabi ng Biblia kung ano ang kanyang ginamit nung pinatay ang kanyang kapatid. Kung ito ay pinalo, o kaya naman ay binato ang kanyang kapatid, o kaya naman sinaksak ang kanyang kapatid, basta sinasabi ng Biblia, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Kaibigan, ang mga katanungan ng ating Diyos kay Cain, ang mga ito ang ating bigyan ng pansin. Ano yung mga katanungan ng ating Diyos? Batay sa banal na kasulatan dito sa aklat ng Henesis pa rin 4, 5 at 6. Ganito ang ating mababasa. Subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngit-ngit ang kanyang mukha. Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagalit at bakit nagngit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Sa makatuwid, ang gawa ng lalaking ito ay hindi mabuti. Sapagkat ang sabi ng ating Biblia sa 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin?" Kaya nga, hindi tinanggap yung kanyang handog sapagkat hindi ito mabuti. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan, ikaw ang nais nito, kailangan madaig mo ito. Napakaganda ng payo ng ating Diyos sa kanya. Yung galit na yon dapat kanyang malabanan. Kung minsan, maraming mga tao na dahil sa galit na galit, o kaya ang isang lalaki ay nagseselos na sinasabi ang kanyang asawa ay merong siyang ibang iniibig. Kaya ngayon, napatay niya ang kanyang asawa dahilan sa kanyang galit o yung kanyang pagkaselos. Kaya nga, ang mga katanungan ng Diyos kay Cain, ang mga ito ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Ano itong mga katanungan ito? Ulitin natin ang sinasabi sa versikulo 6 ng Kapitulo 4. Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagalit at bakit nagingit-ngit ang iyong mukha?" Kaibigan, mga katanungan na ating bigyan ng pansin. Ano ba ang layunin ng Diyos? Bagamat ganon si Cain, mahal ba siya ng Diyos o hindi siya mahal ng Diyos? Ang unang punto sa ating pag-aaral, these are questions that show God's interest in our feelings. Ang mga ito ay mga katanungan na nagpapakita ang Diyos ay merong interes, meron siyang malasakit sa ating mga damdamin. Una, why are you angry? Bakit ka galit? Kaibigan, meron ka bang ganitong damdamin, nagagalit ka sa iyong kapitbahay, nagagalit ka sa iyong kapatid? Sa aming lugar, merong magkapatid na mayaman at dahilan sa pinag-aawayan ng magkapatid yung sinasabing ari-arian, yung kuya pinatay ang kanyang nakakabatang kapatid. At hindi rin makatira ngayon sa bahay nila sapagkat para bang nagmumulto sa kanya ang kanyang kapatid. Bagamat ang gawain tong multong ito ay hindi gawain na makalangit, kundi gawain ng dyablo. Kaya nga, yung question, why are you angry? Why are you feeling down? Bakit nagingit-ngit ang iyong mukha? Ang mga tanong bang ito ay pwedeng i-apply sa ating araw-araw na buhay? Merong sinasabi sa ating batas, kapag ka ikaw ay nakapatay at hindi mo sinasadya, maaring kayo nag-away pagkatapos meron kang nahawakan na isang bagay, pinalo mo ngayon ang iyong kaaway, napatay mo siya, ang tawag dito ay homicide, hindi mo sinasadya. Pero yung pinagplanuhan mo, pagkatapos yung galit na yon ay nanganak sa iyo ngayong puso, kaibigan, ito ngayon ang sinasabing murder. At sa ating batas, ang murder ay panghabang buhay kang nakabilanggo. Kaya ngayon, ang tanong, ikaw ba'y nagagalit? Alam mo kaibigan, kapag ka ikaw ay nagagalit, ang iyong kalusugan ay apektado. Apektado ang sinasabing tibok ng iyong puso. Kung minsan sa iyong galit, hindi ka makatulog sapagkat galit ka, tumataas sa iyong presyon. Kaibigan, kung ikaw ay merong ganitong damdamin,
Isipin mo na merong Diyos na nagmamahal sa iyo. At isipin mo na yung taong kinagagalitan mo, siya'y anak din ng Diyos, kaibigan. Dapat mong isipin ang mga bagay na ito. Yung galit na yon, alisin natin sa ating puso, kaibigan. Kaya nga, maraming mga naiulat sa Biblia, dahilan sa galit ay pumatay sila. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, these are questions that reveal the cause of the first murder. Nanapad ang wika, ang mga ito ay nagpapakita sa mga katanungan ano ang sanhi ng unang pagpatay. Remember na ang unang pumatay walang iba kundi si Cain. Yung maliwanag na istorya o kaya pangyayari, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Maaaring sabihin natin, wala namang utos nun Bakit nagkasala si Cain? Kaibigan, ang mga utos ng unang panahon, ang mga ito ay sa salit-saling lahi binigay ng ating Diyos. Kaya nga, hindi nating masabi na walang utos sapagkat kung walang utos, hindi sana nagkasala si Cain nung kanyang pinatay ang kanyang kapatid. Narito ang sabi ng ating Biblia kung bakit pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Dito sa 1 Juan, Kapitulo 3, 10 hanggang 16, ganito ang ating mababasa. Sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, sabi hindi sa Diyos. 11. Sapagkat ito ang mensahe na iyong narinig buhat ng pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa, na hindi gaya ni Cain na siya sa masama at pinaslang ang kanyang kapatid. At bakit niya ito pinaslang? Kaya merong tanong, bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. So yung ngayong katanungan ng sumulat ng aklat na ito, kaibigan, ang sabi, bakit masama ang kanyang ginawa? Na hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama at pinaslang ang kanyang kapatid, bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama at ang gawa ng kanyang kapatid ay matutuwid. Kaya nga, marami ngayong patayan sa ating paligid na kung minsan natingnan lang ng hindi na ayon sa kanyang gusto, papatay na siya. O kaya naman kung minsan ay para bagang challenge sa kanya, papatay siya. Para bagang napakadali na pumatay. Marahil ito ay merong epekto sa ating ngayong mga panuorin na para bagang andaling pumatay. Kaibigan, ang mga ito ngayon ay nagpapakilala sa atin na yung galit na yon, yung jealousy yun na hindi tama, kaibigan, ito'y nanganganak. Kapag ka ito ay ating binigyan ng pansin, ating inalagaan ito, kaibigan, tayo ay pupunta sa isang pangyayaring maaari tayong pumatay. Bakit? Ang ating laman ng puso ay puro galit. Ano pa sabi ng Biblia? Mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, nalalaman nating tayo'y dumadaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sapagkat iniibig natin ang isa't isa, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Sa unang aklat na sulat ni John, kaibigan, ay nagkaroon ng kontrast yung pag-ibig at saka yung sinasabing hindi pag-ibig o yung puot. Kapag ka ikaw ay umiibig sa iyong kapwa, tumutupad ka sa utos ng Diyos at wala ka sa kadiliman. Subalit kapag ka ikaw ay hindi umiibig sa iyong kapwa, ikaw ay nasa kadiliman ka, kaibigan. Kaibigan, napaka seryoso itong karanasang ito na dapat natin ngayong isipin na kung bakit si Cain ay pinatay ang kanyang sariling kapatid ay sapagkat yung kanyang mga gawa ay masasama. Merong sinasabi pa rin, kaibigan, ang ating banal na kasulatan dito sa Kapitulo 4
ng Henesis, ating simulan sa 8. Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at ito'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Sinabi niya, ano ang ginawa mo? Alam naman ng Diyos kung anong ginawa niya, pero gusto ng Diyos na mismo ngayon magkaroon siya ng conviction na ang kanyang ginawa ay mali, sapagkat pinatay ang kanyang kapatid. Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ngayoy sinumpa ka mula sa lupa, ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng kanyang kapatid mula sa iyong kamay. Kapag binungkal mo ang lupa, ito ay hindi na muling magbibigay sa iyo ng kanyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at pag-alagala sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang parusa sa akin ay higit kaysa makakaya ko. Sa makatuwid sa pangyayaring ito, bagamat para bagang siya'y kinokonsensya ng Diyos, pero kaibigan, wala siya ngayong sinasabing repentance o pagkisisi sa kanyang ginawa. 14. Ako ngayoy itinaboy mo mula sa ibabaw ng lupa, at ako'y may kukubli sa iyong mukha. Ako'y magiging palaboy at pag-alagala. Sino ang makakita sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi. Sino mang pumatay kay Cain ay 7 ulit na gagantihan. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain upang huwag siyang patayin ng sinumang makakita sa kanya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. Kaibigan, ito yung pangyayari ngayon. Kaya nga, pinatay niya ang kanyang kapatid sapagkat ang namumuo sa kanyang puso, sa kanyang damdamin, ay galit. At merong sinasabi sa atin sa versikulo 15, kaibigan, ang wika, at sino mang naupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang pumapatay ng tao. Ayon sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 15. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, ang mga katanungang ito ay katanungan upang magbago ang buhay ni Cain. Subalit kaibigan, ayon sa ating ngayong nabasa, hindi siya nagbago. Hindi siya nagsisi. May mga ulat sa Biblia, pumatay sila katulad ni David. Pumatay siya, pinapatay niya ang asawa ni Batseba at kanyang sinipingan ang asawa nito, si Uriah, kaibigan. Subalit si David ay nagsisi ng gayon na lamang. At si David ay, ang sabi ng Biblia, after the heart of God. At bago pa natapos ang pagkasulat ng aklat ng Apokalipsis, pinakilala ng ating Panginoon na siya ang wika, I am the root of David. Gayon din si Apostol Pablo, marami siyang pinapatay. Subalit ang lalaking ito ay nagbago ang kanyang buhay, kaibigan. Marami sa Biblia nagkakagawa ng malaking mga kasalanan, katulad ni Pedro, alagad ng Panginoon. Kinailan niya na siya kasama ng Panginoon, subalit siya nagsisi at tinanggap ng Panginoon ang kanyang pagkisisi. At mayroon ding ulat sa Biblia ang Ninive, ang wika, 40 araw ay hahatulan ng Diyos ang Ninive, subalit sila, ang mga tao rito, mula sa hari ay nagsisi, nag-ayuno sila. At hindi na tinuloy ng Diyos na kanyang parusahan ang Ninive. Kaibigan, nakagawa ka ba ng mabigat na kasalanan? Lumapit ka sa Panginoon. Nais ng Panginoon ikaw ay magbago. At ang pagbabagong yon ay ibibigay ng Diyos kung ikaw ay lumalapit at tinatanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Meron pa tayong pagkakataon. Pero sinasabi ng Biblia, ang kaligtasan hindi bukas, kundi ngayon ang kaligtasan.
Pagkatapos mo kaibigan, napakinggan ang pag-aaral na ito. Kung ikaw ay nagkaroon ng maraming kasalanan sa harap ng Panginoon, iwanan natin ang kasalanan at sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kaibigan, lalapit ka sa Panginoon. Ikaw ay Kanyang tatanggapin sapagkat ikaw ay nagsisisi sa iyong nagawang pagkakasala. At ang Diyos nakahandang tanggapin ka na bilang Kanyang anak, at ikaw, kaibigan, ay magmamana ng kaharian ng ating Diyos. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng Biblia sa San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino man magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng kami po ay maraming nagawang pagkakamali, pagkakasala. Kung kami lumalapit sa aming Panginoon, aming kilalanin ang aming pagkakamali, ang aming mga kasalanan, ang aming Diyos ay tapat at banal, patatawarin po kami sa aming mga pagkakasala. O dakilang Diyos, agpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang lahat na nakinig sa pag-aaral na ito. Nawa sa pangunguna ng Banal na Espiritu, mabago ang buhay namin at kami magkaroon ng buhay na karapat-dapat sa harapan ng aming Panginoon. Pagpalain ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging inspirasyon, naging leksyon sa bawat isa sa atin. Ano po na ang kasalanan ay nagsisimula sa puso. Kapag hinayaan po nating kontrolin tayo ng inggit, ng galit at sama ng loob, maaari po itong humantong sa kapahamakan. Kaya piliin po nating isuko sa Diyos ang ating puso at hayaang siya ang tumulong sa atin na mapagtagumpayan po natin ang kasalanan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, muli po maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.